Good day sir, I'm Angel Diaz Darso. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pagkakaiba ng English rule at French rule. Dalawang mahalagang prinsipyo na ginagamit sa batas, lalo na sa pagdating sa usapin ng pagbabayad ng gastos ng kaso. Partikular na sa attorney's fee o bayad sa abogado. Madalas nating marinig ang mga terminong ito sa mga legal na diskusyon. Ngunit para sa marami, nakakalito pa rin kung ano talaga ang ibig sabihin ng bawat isa at kung paano sila naiiba sa isa't isa. Unahin natin ang English rule. Sa ilalim ng English rule, ang panuntunan ay simple lang. Ang natalong partido sa kaso ang siyang magbabayad ng gastos ng nanalong partido. Kabilang na dito ang attorney's fees. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsampa ng kaso at ikaw ay natalo, hindi lamang sarili mong abogado ang babayaran mo, kundi pati ang abogado ng kalaban mo. Ang layunin ng English rule ay pigilan ang mga tao sa pagsasampa ng walang basihan o pagbigla-biglang kaso dahil alam nilang may malaking gastos ang kaakibat kapag sila ay natalo. Sa ganitong sistema, hinihikayat ang mga tao na maging maingat at siguraduhing may sapat na ebidensya at legal na batayan bago pumasok sa isang demanda. Dahil dito, sinasabi na ang English rule ay nagbibigay proteksyon sa nanalong partido at binabawasan ang dami ng walang saysay na kaso sa korte. Ngayon naman, pag-usapan natin ang French rule na kilala rin bilang American rule sa ibang bansa. Sa French rule, ang prinsipyo ay kabaliktaran ng English rule. Dito, bawat partido ang siyang nagsasagot sa sariling gastos sa abogado. Manalo man o matalo sa kaso, ibig sabihin kahit ikaw ang nanalo, hindi mo maaaring ipasa sa kalaban ang bayad sa iyong abogado. Maliban na lamang kung may espesyal na batas o kasunduan na nagsasabi na pwede ito. Ang layunin ng French rule ay gawing mas accessible ang hustisya para sa lahat. Sa sistemang ito, hindi matatakot ang isang tao na magsampa ng kaso dahil hindi niya kailangang alalahanin na baka siya ang magbayad ng abogado ng kabilang panig kapag siya ay natalo. Sa madaling salita, ang French rule ay nagbibigay ng mas malawak na pagkakataon sa mga tao na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. Kung ating paghahambingin ang dalawa, makikita natin na ang English rule ay mas mahigpit at mas nakatuon sa pag-iwas sa sobrang daming kaso, habang ang French rule naman ay mas bukas at mas pabor sa karapatan ng bawat individual na makalapit sa korte. Sa English rule, mas mataas ang risk sa pagsasampa ng kaso dahil malaki ang posibleng gastos kapag natalo. Samantalang sa French rule naman ay mas kontrolado ang gastos dahil alam ng bawat partida na sarili lamang nilang abogado ang kanilang babayaran. Dahil dito, masasabing ang English rule ay mas proteksyon para sa nanalo, habang ang French rule ay mas proteksyon para sa karapatan ng lahat na maghabla o magdepensa sa korte. Sa konteksto ng Pilipinas, mas malapit tayong sumunod sa French rule. Sa ating legal system, ang pangkalahatang tuntunin ay hindi otomatikong pinagbabayad ang natalong partido ng attorney's fees ng nanalo, maliban kung may malinaw na dahilan, tulad ng masamang loob, panlilinlang, o kung malinaw na nakasaad ito sa batas o kontrata. Pinapakita nito na mas pinapahalagahan ng ating sistema ang pagkakaroon ng pantay at pagkakataon sa hustisya, kaysa sa pagtakot ng mga tao na malaking gasto sa oras na sila ay manalo sa kaso. Sa kabuuan, ang pagkakaiba ng English rule at French rule ay makikita sa kung sino ang sasagot sa gastos ng abogado. Sa English rule, ang natalo ang magbabayad ng lahat ng gastos, kabilang ang sa panalo. Habang sa French rule, bawat panig ay may sariling sagot sa kanilang abogado. Mahalaga ang pag-unawa sa dalawang rules na ito dahil nagbibigay ito ng ideya kung paano pinoprotektahan ng batas ang parehong panig, ang nanalo at ang natalo, at kung paano binabalanse ang hustisya at accessibility sa korte.